dream na makatulong. And one of my dream is to glorify God by helping people. Madami mang arguments about that, but I praise God. Sabi ko, Lord, I also want na maging instrument na makapagpatayo ng church. Mahirap, lisod siya. Kasi sa YouTube, hindi mo kailang mga tao. But this is the amazing work of Christ. This is the amazing work sa atong buhay ng Diyos. Last July, tumawag po ang Constantino family sa akin. Sabi nila sa akin, Sam, what if magpatayo po tayo ng church? Then, alam ko, Lord, this is an answered prayer. This is an answered prayer. Salamat kayo, ginawa na. Sam, okay na ba yung $2,000? Sabi ko nga pagkalipay, alam mo, okay na kaya na siya. That is okay, that is fine. No, okay na dyan kayo na, kapatid naman nag-church. Pero wala ko nag-expect na above pa na ang atong ginahanglan. And here it comes. Grabe ka maayo dyan ang Ginoo. Niabol si Pastor Abante Bilhing. Ano na sila kahoy. Pero wala siguro kabalo sila Pastor Abante na they are planning to build the church here sa Timporan. Timely dyan kaayo, no? Grabe maglihok ang Ginoo. Amen. And nag-worry me nga, kasi hindi magkaya yung $2,000. And here it comes. Grabe si Lord, padala niya sa Pastor Abante din eh. Praise God. Grabe ka maayo ang Ginoo nga sa simple nga pangandoy. Sama sa gingon ni Pastor Ganiha, pag manamkon mga anak siya. Sa simple namo nga pangandoy nga maka-help na sa ato ang mga kaigsuunan. Even kahit pa paano maging instrument para masangyaw ang pulong at kanila. Amen. Yatagan ba taging aning nga church, no, physical church, nga atong matiguman, dili lamang para mag-pray, mag-worship together sa atong buhay nga Diyos. Kung dili, maging isa ka evidence that our God is good. Nga pisan katong dili nato nailhan ng mga tao gamiton sa Ginoo para sa iyang himayaan. I really praise God for that. Good day mga kababayan, welcome po sa ribbon cutting ng Project Simbahan dito po sa Magpet, North Cotabato. Tapos na po yung ating Project Simbahan
and today is the ribbon cutting kasabay po sa wedding anniversary ni Ma'am Lorna and Sir Rolly Constantino of USA. Lubusan po kami nagpapasalamat sa mga kapatiran po namin sa Conservative Baptist Association of the Philippines and of course sa Constantino family. Sa inyong suporta at pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon mga bay, saksiyan po natin ang ribbon cutting ng Project Simbahan dito po sa Magpet, North Cotabato. Ang nagsasaksalan at gagawin kita sa likaron ng sa Lord na bago mapunta sa church, which is the Temporal Conservative Baptist Church. So we will commemorate the ribbon cutting to officially open our church for regular Sundays, which will happen of course every Sunday, for God's glory. Sa bayani nga celebration is another celebration of wedding anniversary sa isa sa ating sponsor who made the construction of this temple possible, si Mr. and Mrs. Rolly and Lorna Constantino. So again, God is good? All the time? Ako po dahil nagpasalamat ko sa Ginoo sa gihatag niya na among katuyuan nga pagpatindog simbahan diri sa among sitio. O ikadua po na kapasalamatan si Pastor Makabati nga hatag suporta ni ko sa tanan nga mga pastor po nga hatag po do tabang na mo dinhi. Alright, and it's officially cut. So, pamahiwan na sa pagsunod na natin dito na ating second part sa service. Mayong Diyos! Tanang panahon! Amen. So, karon nga kahaponon, pagkaday ko nato itong buhay na Diyos, o ginakailangan tanan sa pagpanindog, gawin na nato ang pagpamaayo. Kaloy-loy inuban, ikutan mo, tibok kinabuhi ko. Imong pagkamaayo lagi na kayo sa among program karon
ikaw mga panalangin sa mga kasal na nangyayari ang nasa mga kapasuhan, member, kabila sa pagyari sa mga general director, salamat sa pagpaabot ini nga ang imong panalangin na bawat gayon kaniya uban sa mga pagyari diha sa sakyanan kananon. Lord God, hindi masupod ang among pagpasalamat o pagdaig pinaagi sa imong presensya tungod kay naagin ikaw uban sa nako. Amen. So this time, nandun na bang tanan? Yes! So this time, magpabilis na pagtindog. Ano siya din kayo sa Salmo 150 verses 1 to 6. Ano siya? Dahil ka ang Ginoo, dahil ka ang Diyos diha sa iyang templo, dahil ka ang iyong pagagamhanan diha sa langit, dahil ka siya tungod sa gamhanan mga butang nga iyang gihibo, dahil ka siya na makagadahong sa tanan, dahil ka siya pinaagi sa mga trompeta, dahil ka siya ninuyugan sa mga alpa o sa mga lera, dahil ka siya uban sa mga tambor o panagsayaw, dahil ka siya ninuyugan sa mga alpa o sa mga plauta, dahil ka siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba ng mga piyang-piyang, dahil ka ang Ginoo, kamong tanang mga binuhat, dahil ka ang Ginoo. So this time, andang namang tanan! Amen! Say hallelujah! 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 Ikaw ang tunay na Diyos.
Thank you, Pastor Darrell. At salamat sa Iglesia ng Tempura na kung saan ay mas masarap siguro yung tempura. Parang masarap yan. Actually, gusto ko yung bata kanina. Pinicture ako na ho yung lechon sa labas ng Diyos. Salamat dahil bagamat maikli ang panahon na paanyaya, ay nagawa naman po natin ang paraan at it's my privilege really na makapunta po rito dahil nung una ay wala pa itong gusali na ito no August. No? At ang Panginoon sa tulong ng mga may kagandahang puso at kalooban ay naitayo at kayo po na mga nagsitrabaho dito para gawin ang bahay-sambahan ito. Patuloy ang pasalamat sa ating Panginoong Diyos, di po ba? Lahat kayo ay bahagi, kayo man ay nagluto o nakikain habang may gumagawa. O kayo po ay kung ano man ang naging bahagi ninyo, talagang malaking bagay po yun. No? Na maitaguyod natin at may pagpatuloy. At higit sa lahat, ang napakaganda po ay ang ginagawa ng Panginoon sa dakong ito. Hindi ko lang malaman sa bilang po natin at nasa labas kung ilan ang mga taga dito talaga sa tempuran. Pero bagamat gano'n pa man, nais ko lang po magbigay dahil kanina maayong aga tayo, ngayon maayong ugto na. No? At baka tingin nyo sa akin ay ulam. Parang tanghalian yan, no? Pero mabuti ang ating Panginoon at siya'y tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Magbibigay ako ng isang talata sa atin ngayon na magiging hamon sa bawat isa sa Marcos Kapitulo 1, talatang 17. Ang maganda dito, sinabi niya, nung nakataong palad ng Panginoon ang magkapatid na naririto sa kwento, si Simon at si Andres, dahil sa talatang 16, sinabi habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawas ng Galilea, nakita niya mga magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda. So si Simon at si Andres ay ano? Karpintero? Ano sila? Mangingisda. Sa magitan ng lambat, sila'y kapwa mga mangingisda. So nandun yung context, nandun yung kaisipan. Nung sila'y tinawag ng Panginoon, nandun sila sa lawa ng Galilea, sa Sea of Galilee. Malapit sila sa dagat, doon sa lawa. Ngayon, tinawag sila, sabi niya, sumunod kayo. Kanino sila susunod? Kay Darrell? Hindi. Kay Pastor Ray? Lalo nang hindi. Kay Sam? Pinaka hindi. Sabi niya gano'n, sumunod kayo sa akin. Sino yung akin? Jesus. Si Jesus yung nagsasalita, di ba? Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Come! So we can discuss it. Sabi ron, come, follow me, and I will make you fishers of men. Come. Lumapit ka sa akin. Kanino lalapit? Sabi natin, kay Jesus. Tayo ay merong kabigatan, tayo ay may mga pagkukulang, at sinasabi ni Jesus ngayon, lumapit kayo sa akin. Sino ba yung lalapitan? Si Jesus. Kung kaya sasabihin ko, lumapit kayo sa akin, lalapit ba kayo? Baka mag-iisip kayo, bakit ang lalapit sa iyo? Sabi ni Darrell, lumapit kayo sa akin, ba't ako lalapit sa iyo? Tapos dumating pa si Pastor Jun Banta, lumapit kayo sa akin, hindi lumayo kayo. Hindi kayo lumapit sa kanya. Pero kung si Jesus ang magsasabi, dadaan dito, at sasabihin sa inyo, lumapit kayo, lalapit pa kayo? Walang duda, lalapit tayong lahat. Dahil si Jesus ang siyang tagapagligtas. Yung panawagan ng paglapit ay panawagan ng kaligtasan. Winika na kung paano nakakilala ang mga alagad
Pero kung sinabi niyang lumapit kayo sa akin, ito'y nangangahulugan ng kaligtasan. O sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, sa kanya tayo susunod. Ang sabi ng Panginoon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawang babae. Sino po mga may asawa dito na lalaki? Taas kamay. Mga lalaki lang mo, lalaki na may asawa. Isa na. Nakagano na yung cellphone. Nag-verify pa yan. So yung mga lalaking may asawa, tayo, dapat minamahal natin yung ating asawang babae. Katulad ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang iglesia. Handa ako magsibak ng kahoy. Ito po, sa inyo ko lang sasabihin. Ako po yung nagbubugas ng plato sa bahay namin. Talaga po, wala po kaming katulong sa bahay. Nagbubugas po ako ng plato. Palit na kami ng mga anak ko. Dahil si Mrs. ko ang nagluluto eh. Yan ang pagsasabi. Pagiging marites yan. Okay, sabi ng Biblia, ay dapat magpasako sa kanyang asawang lalaki. Ang mga anak, ang sabi ng Biblia, sumunod, igalang ang inyong mga magulang. Yung mga bata dito na nakikinig, huwag kayong lapastangan. Ano ba lapastangan sa bastos sa inyong mga magulang? Hindi dahil lumaki na kayo, nagtrabaho, kumita, sisigawan nyo na yung nanay at tatay nyo. Mali. Hindi tama yan. Kahit kumikita ka na, sila na yung pinapakain mo, hindi ka dapat lalapastangan, magbabastusin ang iyong mga magulang. Pagbabago. Dati, pag ikaw ay lumapit sa kay Jesus, sundan niyo po, lumapit ka kay Jesus, susunod ka kay Jesus, at gagawin niya kayo, yung proseso na ito, meron yung pagbabago. Yung dito, pagsunod. Yung dito, pagbabago. Habang tayo ay sumusunod, tayo ay luluma, di magbabago. Ano ibig sabihin? Kung ako'y magbabago, ano tatanggalin ko? Yung mga dating mga bagay na hindi tama at maganda, tatanggalin ko. Ano yung pagbabago? Dadalo na ako sa simbahan, linggo-linggo. Lagi kong maaga. Dahil minsan kasi, nandyan lang naman kayo. Ay, mamaya, kantahan lang naman. Di ba gano'n isip minsan? Kantahan lang, mamaya na, pagka magsisermo na. Tapos pag opening, lalabas pa, maiihi. Ang naman tuwing mag-opening, lagi na lang tayo maiihi. Hindi na, kayo agad. No? Sa una pa na, maiihi na. Huwag na rin pag mag-o-opening na, saka naman iihi. Pag tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay sumunod sa Diyos, tayo po ay meron pagbabago. Kailangan niyo magbago. Pag-iisip, pananalita, pag-uugali. Kaya nga sabi ni Pablo, no? Therefore, if anyone is in Christ, pag ang sino man ay na kay Kristo na, ang mga dati ay mawawala pagkat siya'y bago na. Makakala niyo po ako po'y hindi na nagkakasala. Mali, nagkakasala pa rin po ako. Pero sa bawat pagkakasala, ihingi ng tawad, pinipilit natin maging mabago. Yun yung pagkakasala, unti-unting magkasala na lang. Hindi yung kumbaga, 10 sa isang araw, maging 7, maging 8, hanggang sa sikapin natin na mamuhay tayo ng hindi magkasala. Pero magkakasala pa rin tayo. Hanggang tayo po ay nasa laman. Pero ang maganda, we sin less and less and less in our life. Change is very important. Yung pagbabago niya. Dahil paano natin mahihikayat ang ibang tao
sa pananampalatayang kay Kristo kung tayo ay hindi nakitaan ng pagbabago. Hindi ba? Pero kung nakita niya na dati ikaw ay pero kung dati ka nakaupo doon at hindi ka na umuupo ngayon dahil binagawa na ng Panginoon, ituloy-tuloy mo. Amen? Ngayon, kung may upo ka ng mga nagchichismisan, huwag ka nang sumama. Hindi ka dito, Mare. Ay, may gagawin ako. Ano yung una? Tinawag ni Jesus. Ano pangalawa? Sumunod. Sabihin nyo. Sabihin nyo. Ang pangatlo? Babago. Yung dati, hindi ka naman nagbabasa nito eh. Di ba? Sino dati nagbabasa? Wala. Pero ngayon, dahil ikaw ay tinawag, sumunod, magbabago, magbabasa. Amen? Huwag mo kayong umasa sa lingguhang pangangaral lang. Hindi mo kayo lulusog sa pananampalataya. Every year, ang goal ko po, basahin siya. Sana hindi naka-display. Uy, dadaling si Pastor. Ilagay ko sa mesa. Uy, magbabasa siguro to si kapatid. Nasa mesa eh. Hindi, darating ka lang. Ang point ko, maging banging isda tayo ng pero bago mangyari yun, kinakailangan ka munang lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, magbago ka, babaguhin ka ni Lord, at maging mangisda ka. So, Tempuran Conservative Baptist Church, ang prayer ko po na iglesia nito. Di ko alam kung dapat lumaki, dahil mapupuno kayo na mapupuno, o meron kayo sa umaga, meron kayo sa hapon. Alam mo ilang families ang meron sa community ito hanggang dulo. So that is a great challenge. Amon po yan sa inyo para abutin ang lahat ng tao dito. At pag naabot nyo na, panahon naman na lumabas kayo sa ibang malapit na barangay o sitio sa dakong ito para mangisda ng tao. Tayo po'y manalangin. Ngayong Diyos, salamat po sa oras na ito na yung binigay sa amin upang sa mga katotohanan na aming nakita at napag-aralan na sinabi mong sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao o maging isla ng tao. Panginoon, tulungan at turuan mo po ang bawat isa na naririto ngayon tanghali sa aming gagawing paglapit sa iyo, gagawing pagsunod sa iyo. At sa aming pagsunod ay naroon na kami ay babaguhin mo, Panginoon. At tulungan mo kami na maging mangingisda ng tao. Panginoon, kung sa nakalipas, kami ay walang ginagawa upang ang marami ay makakilala. Patawarin mo po kami. At ngayon gagamitin mo kami upang magpapatotoo, magpapahayag ng mga katotohanan ito upang marami ang kumilala at manumbalik sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Batid ko na merong, ano ang pangalan ng couple? Lorna and Rolly Constantino. Okay. I don't know who they are. Pero sila po yung isa sa mga nagkaloob, no? At yan din sa SIPA, meron din bigay sa atin para sa maitayo ito. At ang oras, pawis ng mga nagsitrabaho dito.
Kaya ipagpapasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Muli ng Panginoon Diyos. At nais ko tawagin ang mga leaders, si Pastor Darrell at ang mga tagapanguna dito po sa harapan. Mga kapatid, narito po sa inyong harapan ang mga lingkod ng Diyos na nangunguna sa inyo. Ang una po ni Pastor Darrell, no? Si Pastor Regional Provincial para at ang ating regional, si Pastor June ay kasama. So po nang aking nabanggit kanina, ating dadalangin na ang iglesia ito sa panguna ng ating mga leaders ay marami pa ang makakilala sa Panginoon Diyos. At ganoon din, na marami ang mga matuto sa kanyang salita. Hindi lang po ito na itayo para na itayo at mayroong lugar, kundi sa tuwing papasok dito magkaroon ng ganong pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan lalo tayong malalapit sa Kanya at lalalim sa ating ugnayan sa ating Panginoon, sa ating relasyon. Pangatlo, idadalangin natin na magkaroon ng ganong maranasan ng marami ang kapangyarihan ng Diyos sa pagitan ng pananalangin. Maging bahay panalanginan ito. I hope hindi ho ito isasara. Ipintuan ba? Meron, no? The door will, throughout the week, maging bukas kung gusto niyo ng tahimik na lugar para manalangin, baka sa bahay ninyo magulo, hindi kayo makapag-concentrate at kausapin ng Diyos. Sana bukas ito, hindi ko kasi alam, no? Ay maaling kayong pumunta at umupo, manalangin, magbasa. Yun yung maging lugar na ito. Ganon din, ang lugar na ito ay kung saan lalago ang bawat isa na magiging disipulo at tagasunod ng Panginoong Diyos. At ang dusaling ito ay magsisilbing liwanag sa kapaligiran. Amen. Hindi yung maraming ilaw. Kung hindi, ibig sabihin, sa buhay ng bawat isa sa inyo na naririto sa loob, ay makikita ang liwanag, yung ilaw na si Kristo. At dalangin ko rin, dalangin natin na marami rin dito ang susunod sa tubig ng bautismo. Amen. Bilang palatandaan ng pagpapahayag nila kay Kristo. At sa mga darating na panahon, meron ding mga ikakasal dito. Amen. Kumain na si Darrell, abangan natin. Abangan. At siyempre, ang lugar na ito ay magiging lugar ng pagsamba at pagluwalhati. Kaya pagpasalamatan natin siyempre, oras na ito, at inihiling ko po na tayo lahat ngayon ay tumayo. At idalangin po ninyo ang inyong mga leaders. Pwedeng i-extend niyo po ang inyong kanang kamay sa harapan. Dumulog po kayo ng inyong sariling panalangin para sa kanila. At sa inyong mga sarili ay ipagpasalamat ang building at gusali na ito na ipinagkaloob ng Diyos. Na kung saan si Sir Mrs. Constantino, ang ilan din mga supporters ng bawat isa ay patuloy na pagpalain ang ating Panginoon Diyos. Sige po, tayo po sabay-sabay na manalangin at pagkatapos ay mananalangin ako ng pagpahandog ng lugar na ito sa Kanya. Let's pray together. Ang manaming makapangyarihan sa lahat, takilat, tapat.
Maluwalhati ka, Panginoon, sa lugar na ito na aming inihahandog sa iyong pangalan. Na iyo pong igawas ang pagpapala sa mga pagtitipon na gagawin sa dakong ito. Salamat po sa mga tao na iyong ginamit upang ang gusali ay maitayo. Ito po ay testamento ng katapatan, kabutihan mo, aming Ama. At hayaan niyo po na ang tahanan ito at ang bawat bahagi na naririto ay gagamitin para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At ang lahat ng gawain, Panginoon, na isasagawa ay inihahandog sa inyo, aming Ama. At dalangin namin ang iyong presensya na mananahan. Ang iyong luwalhati ay maipahahayag, aming Ama. Salamat po sa iyong gagawin. At dalangin din namin, hindi lamang ang gusaling ito na ipapasalamat, kundi ang mga lingkod mo, Pastor Darrell, Panginoon, ang leadership, Panginoon, ang bawat isang kabahagi sa iglesia ito na Nagpurang Conservative Baptist Church. Panginoon, sa inyo po namin inihahandog ngayon na kung saan patuloy na gagamitin at dalangin namin katulad na yung unang panawagan sa kay Andres at kay Simon. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangisda ng tao. Lord, that is my prayer for the leadership of the church. That they will all follow you. That they will all be transformed and be used by you, Father God. Salamat po, aming Ama. At ngayon, sa pangalan ng ating Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Panginoon Diyos, tanggapin mo po ang aming panalangin ito na may pasasalamat, inihahandog ang 4 na sulok ng gusaling ito para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Conservative Baptist Church Association of the Philippines in collaboration again with LRDR Homes and Victoria Shipson Ministry, PH, respectfully turn over this first project simbahan to Sikap Temporal Chapter, hosted by Pastor Darrell Inaglaan, located in City of Kaungpig, Barangay Temporal, Magpet, North Cotabato. With regards to this matter, the undersigned expects the brethren of Sikap Temporal to keep and give extra attention to the said project. Given this, October 23, 2022, in the year of our Lord Jesus Christ, 2022. Signed, Dr. Reynaldo Abante, our CIPAP General Director, Pastor Gabriel Banta, our CIPAP Regional Chairman, Pastor Danilo Angkanan, our CIPAP Provincial Chairman, and Brother Santo Victor Doy, founder of Victorious Ministry. To be accepted by Brother. At ang mga makakabingan niyo. Dahil ko ng Diyos, tungkol kay nakakaroon, kita yun, mag-isol. So, salamat, Dr. Ray, sa blessings ni Lord. No? O sa atwagi kaduhang donor, Constantino family. No? Doon ako sila nabuhat nga kita-counterpart para anin. No? Dalay ko ng Diyos. Kanya sa iyo congregation sa tanan nga taga-timpuran. No, hindi mga abot nga panalangin kung wala yun ang mga tao na nagkinahin natin. Amen. Palapagin niyo yung congregation. Dili yun ni gipadala sa Ginoo. Mao ni ang Burma sa Siberia nga project. Nga nagpasalamat pud ko nga kini nga Siberia nga naibunga nga gusto nato nga mag-train mag-stress siya kay gamito nato para ingon kay ni pastor mo dili lang isda kundi ang tao na nag-sponsor sa moa para sa building nga Victoria Simpson kay Brother Sam nga wala ko kabalo nga nagyatan ni pastor sa moa. Salamat po sa mga membro
nga nagapaningkamot, nagatrabaho dinhi, nga salamat po nga kauban ako mga pastor nagatabang nagtrabaho kini nga building. Salamat yun ang ginurang nga para sa inyo ha sa mga panalangin nga namoy gugma sa bulaton sa Ginoo. Ani nga porma sa simbahan ang inyong ginahandom nga mabutang diri karon sa tempuran. Ini tanan tay grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo nga nabutangan mo og simbahan. Salamat kaayo no sa kay tatay, sa kay nanay, sa tibok pamilya nga way daghang puro balibad. Naghatag yun mo og luna para kabutangan sa simbahan. Salamat po sa mga tao na naigibugaton pagtabang sa buluhaton dinhi pagpatindog sa simbahan. Karismeta na ko no sa tanang mga miyembro. Starting karon. Hantod na sa pagbalik sa Ginoo, magpadayon ta sa pagpangalaga. Bisan unsay mahitabo, unsa man nga mga trahedya, problema, mga pagsulay nga mabot sa atong kinabuhi, magpadayon ta sa pagpangalaga. Amen. Undangan ta basta mga matay na ta, pero mintras buhi pa ta. Mga alagad ta sa Ginoo hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Daghang salamat. Mayo to. I just want you to meet virtually na lang. Honest sila ang Constantino family na sapot sa dahilan para kining nga church ma-build. Greetings! Kami po na mag-asawa at ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa may kapal at nakapag-share kami ng blessing sa inyo pong lugar. Sa tulong po ng Victorious Ministry PH at sumagawa po para ito ay maging posible. Ang ating pong simbahan at matagal na namin ngiti at naisakatuparan ng maayos. Mananatili po na inspirasyon namin na makita ang bawat isa sa inyo na makatulong at lumago sa espiritual. Personal man o espiritual. Para sa lahat na maiparating sa pamamagitan ng pagdarasal. Salamat po ulit sa inyong lahat at maging masagana ang buhay ng isa't isa at mapayapa. God bless us all. Bali po, the Constantino family po, nakilala po sila sa YouTube. This is the amazing work of Christ. This is the amazing work sa atong buhay nga Diyos. Initagpo yung tanan sa Ginoo. Since okay na ba yung $2,000? Sa ako nga pagkalimpayan, ma'am, okay na kaya na siya. That is okay, that is fine. No, okay na dyan kaya na, mga kapatid na nag-church. Pero wala ko nag-expect na above pa na yan ang atong ginahanglan. And here it comes. Grabe ka maayo dyan ang Ginoo. Niabot si Pastor Abante din na sila kahoy. Pero wala siguro kabalo sila Pastor Abante na they are planning to build the church here sa Temporan. Grabe ka maayo ang Ginoo nga sa simple nga pangandoy. Sama sa gingon ni Pastor Ganiha, pag manamkon mga nakdil siya. Sa simple na mo nga pangandoy nga maka-help na sa ato ang mga kaigsuunan. Even kahit pa paano maging instrument para masangyaw ang pulong at kanila. Yatagan ba taging aning nga church, no, physical church, nga atong matiguman, dili lamang para mag-pray, mag-worship together sa atong buhay nga Diyos. Kung dili maging isa ka evidence that our God is good, nga pisan katong dili nato nailhan ng mga tao gamiton sa Ginoo para sa iyang kaymayan. I really praise God for that. And I do hope and pray na ang Constantino family, ang Sibag family, padayon nga gamiton sa Ginoo for further na mga project simbahan in the future by God's grace. No? So atuan ng tabangan lugang po. Maraming salamat po Pastor Ray at sa mga kapatiran po natin sa Sibag. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-pray, no, para sa project na ito. Maraming salamat sa Constantino family. Maraming salamat sa family ni Uncle Lorito, no, nag-donate ani nga lupa, nag-donate sa kahoy nga gigamit ani nga church. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ug kusog sa mga tawo nga nag-build ani nga church. Ang tanan nga papuri, tanan nga pasidungog, pasalamat iyan ang Diyos sa Ginoo. Ang hapon magpalaygo ng atong buhi nga Dios karon. It's really a beautiful testimony nga kung ang Ginoo gali ang magiging
no matter the circumstance, bisag usa pa na ang kawadon, wala ang ang Ginoo, ang Ginoo. Ama, sa iyo po namin naisibalik ang lahat ng kapurihan at ng pasasalamat dahil kayo po ang nararapat na tumanggap. Yes, Jesus. Sa amin pong pagtatapos ngayon sa panampaang ito, ikaw ano po ang iyong pagpapala. Sa pangalan ng ating Ama na siyang patuloy na pumapatubay sa atin, kay Kristo na nagkaloob ng kanyang buhay alang-alang sa atin, at ang pagkikipisan, kapangyarihan, at paglalayo sa pagkakasala na pagkakaroon ng Espiritu Santo ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen. At Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nag-pray, nanalangin kasama po namin. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. Maraming salamat po sa Constantino family, especially Ma'am Lorna and Sir Rolly Constantino. Maraming salamat po sa inyo. Isa sa ating mga sponsor para sa project simbahan. Natapos na po ang ribbon cutting sa church na ito. We are so thankful, no? And lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang po sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa kapatiran natin sa Conservative Baptist Association of the Philippines. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat. This is for the service of man, mga kababayan, and for God's greater glory. God bless mga babae, and always stay connected to God. Bye for now.